Kung ikaw ngayon, seryoso ka sa Diyos, be willing to be a faithful man. Be willing to learn. Be willing to know God more. And be willing to be trained. Pagkatapos, whatever you receive, pass it on to somebody else. Invest your life to someone. Kung tatay ka, andyan ay anak mo. Kung wala naman, humanap ka, pag-pray ka sa Panginoon Diyos that you will find that faithful man. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ay isang bagay, isang katotohanan na importante sa lahat. Ano po yun? Sabi ang ating pag-uusapan, truth, live it, and pass it. Bakit? Bakit kailangan natin ipamuhay ito? Kasi kung hindi natin ipamuhay yung truth, truth is useless kung hindi natin maipamumuhay. Are you following? Truth is only true, parang talagang ito magiging pakinabang sa atin kung hahawakan natin to at ipamumuhay natin ito. Pag sinabi ko halimbawa sa inyo, totoo na kay Kristo may buhay kang, may kabuluhan kang buhay. O alam ko yung katotohanan na yan. Binigay mo ba yung buhay mo kay Jesus? Kung hindi mo bibigay yung buhay mo kay Jesus, hindi mo maintindihan na may kabuluhan. Same thing with Peter. You remember Peter? Nandoon siya sa bangka. Lord, kung ikaw yan, kung totoo kang ikaw yan, palapitin mo ako sa iyo. Sabi ni Lord, alika. Siya kasi totoo siya. Alika. Eh kung sabi naman, joke lang Lord. Doon lang katakalan eh. Hindi na, joke lang yun Lord. Hindi ako Hindi. Gusto mo malaman totoo siya yan? Humakbang ka. Lumakad ka sa tubig. Tumingin ka kay Jesus. Unless you apply the truth, that truth will always be useless. Kaya marami, we understood, we heard the truth, but we are not willing to give our lives to the truth because we are afraid dahil baka hindi siya totoo. Then hindi ka naniniwala. Are you following? Kaya nga we need to live it. Para magising-gising tayong lahat. Ito. Halimbawa ito yung truth. Live it. Live it. Naintindihan? At hindi lang yan. The moment you experience the truth, the moment you understood, totoo to. What I'm trying to say is this. Once you understood something na ito nga ay solusyon at gusto mo ipasa Gusto mo ipasa. Tama ba? Oh, live it. Tama, live it. Then pass it. Fist bump. No, fist bump to somebody. Ayaw niyo makipag-fist bump, nanay. Nanay, pakipag-fist bump ka para ma-feel mo rin. Natotoo yan. Di ba? Hindi na totoo lang. But what I'm trying to say is, kung talagang seryoso tayo sa katotohanan na to, for sure, I'm telling you this for sure, the moment you experience the truth, you will pass it. Kasi bakit mo, pag isang bagay na enjoy mo at totoong alam mong totoo, imposibleng hindi mo ipapasa. Yun ang ating pag-uusapan. Kaya tingnan natin itong si Timothy. Si Timothy, sabi ni Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God, our Savior, and of Christ Jesus who is our hope. Timothy, dahil sa tinawag ako ng Diyos, ito yung ating pag-asa. Ito yung ating tagapagligtas. Kaya to Timothy, my true child. True child in what? In the faith. Sa madaling salita, talagang siyang nagdala sa kanya sa Panginoong Jesucristo. And sabi niya, grace and mercy and peace from God, the Father and Christ Jesus, our Lord. So sino ba itong si Timothy na ito? Itong si Timothy na ito, unang-una, siya po ay, ang kanyang magulang, yung tatay niya, Greek, at yung nanay niya, Jewish, at nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yung nanay niya. Kaya ito ngayon, sumama kay Paul para palaguin ng Panginoon Diyos. And tingnan niyo itong maman to yung pananaw ng mga magulang, because I want you to live for Jesus Christ, hindi kita pag-aari, you go with Paul. Nasusundan natin? Hindi natin inaari anak. Lahat tayo, our understanding, itong anak na to, aalagaan ko sa paraan ng Diyos dahil pag-aari ito ng Diyos. Kaya aalagaan ko siya, tuturuan ko siya, sumunod sa Diyos. Hindi siya yung parang, anak kita, tandaan mo, makinig ka sa akin. Hindi, makinig ka dahil ang hangad ko, lumakad ka sa totoo mong tatay. Yung kanyang kalooban, ang iyong hahangarin. So ito, they were willing to give Timothy to Paul para maging anak na ni Paul in the faith. Now, he possessed a genuine faith. Mababasa niya sa 2 Timothy 1:5. Sabi niya, I am mindful of the sincere faith within you. Sabi nga doon ni Paul. At hindi lang yon. At ang kanyang edad, marahil sabi ng mga scholars siya po ay mga late 20s or early 30s. Yan. Kaya bata pa siya. Kumpara sa mga maedad ng mga panahon na yon. And of course, siya ang nagpapasto ng Ephesian Church. Now, listen to this. Itong amazing part. Paano ko papastoran
po ang Ephesians Church? Sabi ni Paul, ganito hindi madaling church yun. Tingnan nyo. Sabi ni Paul, I urge you upon departure for Macedonia. Aalis ako Kaya remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, not to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God, which is by faith. Now, isipin nyo to. Kadalasan yung mga nagdadala ng maling katuruan, ang tatapang yan. Hindi mo mapigilang magsalita yan. Kapag nakaharap ka ng isang taong may daladalang maling katuruan, ang daldal niyan. Parang hindi ka pagsasalitain. Nakaranas na kayo? Hello? Kasi ang taong alam niya yung totoo, tahimik lang, makikinig yan Saka lang magsasabi yan pag tinanong mo na. Pero ito talagang salta ng salita yan. So sabi ni Paul kay Timothy, diyan ka lang turuan mo sila. Paano ko? Bata ako. Bukod sa bata, may sakit pa yan si Timothy. Sabi niya, huwag ka lang uminom ng gato, inom ka rin ng gatong klase ng tubig, yung merong alcohol ng konti para gumaling yung tiyan mo. Nakukuha ninyo? May sakit yan si Timothy. Kaya sabi niya, parang, wow, paano ko sila tuturuan? So itong bilin ni Paul, paano? Tinuturuan niya, paano? Tayo rin. We want everyone somehow to know us and to accept us and to respect us. Tama ba? Sino dito ang ayaw marespeto sa buhay? For sure. Lahat tayo gusto natin nire-respeto tayo. Pinakikinggan tayo. Kaya nagagalit ang mga bata minsan. Ang hirap sa inyo mananay, hindi makinakikinig sa akin Di ba? Parang salta na. Gagalit agad. Hindi naman po ako gumawa nun kapitbahay. Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi ka nagkikinig Di ba? Minsan ganun yung mga hindi nakikinig. Kaya nagagalit. We don't want that. We want to be heard. We want to be listened to. We want to be taken notice. Ito, tingnan nyo. Ano sabi ni Paul? Ganun din si Gusto mo yan, pero ito sasabihin sa inyo. Let no one look down on your youthfulness. Kahit sino, ulitin ko gusto natin nakikilala tayo. Itong panahon natin ngayon, ang trend, gusto nating lahat mag-create ng sarili nating stardom. Kaya nga, nagpo-post tayo sa social media. Nagugulat ako kahit mga Christians. Di ko maintindihan bakit kailangan ipakita nila yung mga katawan nila. Maiikling kasuotan. Di ko maintindihan. Parang, nangangarap ka bang maging osang? O Jezabel? Ano dahilan mo? Ba't mo kailangan gawin yan? Para makita mo rin na ako rin, may ganyang katawan. Di ba? So what? Di ba? Gusto mo, kapag ganyan, ako simple lang ako sa buhay. Yung mga ganyan nagpapakita ng katawan, parang ginagawa mo ng sarili mong hipon. Anong hipon? Binibigay lang katawan lang ang pinapahanap mo at walang laman yung ulo. Kaya hipon. Nandiyan pa kayo? Kaya pag mga nasa gym na panay ang tingin sa katawan, hipon yan. Bakit? Hindi naman kailangan buong pagkatao. Wala na dun. Huwag ka dun. Kaya ito, kasi we want to create our own stardom. Nakuha nyo? Star kingdom, natawag. Sabi ni Paul, you want that? Listen to me. Ito ang gawin mo. But rather, in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Sa paano? Gusto mong narespeto ka? Sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos, sa iyong pagmamahal, sa iyong pananampalataya, sa iyong kadalisayan. Sabi, ipakita mo na ikaw ay halimbawa sa mga nananampalataya. And for sure, they will respect you. Are you following? Pakisabi sa katabi mo, maging halimbawa ka sa salita, sa pagkilos, sa pagmamahal, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. Be an example. Tulad ngayon, sa panahon natin. Kaya sabi natin, we have to live it. Bakit ka mo? Unang-una, nung sinasabi nila to, para maintindihan mo na ang trend ngayon, sasabihin mo lang kung nasa isip mo. Hindi. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such words good for edification. Nakakapag-build up ba yung sinasabi mo? Yan ba'y nakakatulong sa pagkatao? Di ba? Yan ba'y nabubuo kay edification, edifice?
Kaya sabi ng Bible, make sure, hindi lamang, kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you, with his neighbor, for we are members of one another. Conduct. Ano bang conduct natin? Live your truth to what makes you happy regardless of what God thinks of how it affects them. Hindi na importante yung mahalaga masaya ka. Hindi. Conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Kasi si Paul, nagbigay ng example kay Timothy. Paano ka makikipag-usap sa matatanda? Do not sharply rebuke an older man. Appeal to him as a father. Mga anak, kung kakausapin yung tatay mo, problema mo tayo hipokrito ka Walang ganun. Paano? Appeal to them with respect. Ano sabi niya? Para appeal to him as a father. Tay, gusto ko naman yung sinasabi niyo Pero tay, nahihirapan ako kasi iba yung ginagawa ninyo. Nakuha niyo yun? Nag-a-appeal ka. Kaya ginapakita. Tapos, yung younger men as brothers. Tapos older women as mothers. Tama? Paano niyo ba tratuhin ng nanay natin? Sabi niya, younger women as sisters in all purity. Are you following? Tinuturo niya sa atin paano how to conduct ourselves with people. Again, I cannot share with you everything, but at least alam natin that we are to reflect what the gospel is all about. Now, how about love? Ang trend is, it's about self-fulfillment. Dapat, kung mahal mo ako, gawin mo to para sa akin. Hindi ganun. Ang love is giving. Diba? For God so loved the world that He gave His only Son. Husband, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Ang pagmamahal, sakripisyo yan Kaya nga patient, kind, not jealous, not brag, not arrogant, kasi it's more of giving. Tandaan ninyo sa panahon natin, sobrang mapagmahal ang tao sa sarili. Kaya sabi nga ng Timothy, sabi niya, sa huling araw, magiging mahirap. Bakit? Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. Kaya yung gossip na yan, nilalabasan, pati sa internet. Minsan wala ka ng kalaban-laban kung paano mo sasagutin. Nakuha ninyo? Pero lahat yung paninira. Kaya anong gagawin mo? Di ka Diyos ka tumakbo. Dahil siya naman na nakakaalam. Then treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ang masama, they have the form of godliness. Nag-a-attend din sa service. But they deny the power. Yung truth, yung power ng truth, hindi nila sinasabuhay. Walang kapangyarihan sa kanila. Nagkakaintindihan po? Now, sa faith, ang sabi, believe in yourself above all else. Kung gusto mo maging magandang destiny mo, ikaw yan. Don't expect others to do it for you. Sabi ng Lord, no, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in everything. Amen? Amen po? Yun ang faith. When it comes to purity, ano sinasabi ng mga tao? Anything goes if it feels good. Walang boundaries, luma na yan. Ito yung truth. Sabi ng Bible, flee from sexual immorality. Alam niyo sa lahat ng tukso, immorality lang ang pinatatakbo tayo ng Diyos. Kaya mali yung kantang, O tukso, layuan mo ako, kay rami ng winasak na tahanan. Naalala yung kantang yun? Hindi lalayo ang tukso sa'yo. Sa ganyang klaseng tukso, ikaw ang lalayo. Takbo. Naalala niyo si Joseph? How can I sin against God? Takbo. Inaraw-araw. Joseph. Takbo. Di ba? Anong ginawa ni Joseph? Takbo. Sa lahat ng tukso, yan lang ang tatakbuhan. Hindi to patungo dun sa immoralidad, ha? Palayo. Ulitin ko, mga lalaki, natutukso ka, kahit sino man yan, takbo. Huwag mo i-text. Takbo. Huwag kayo mag-meet up. Takbo. Mga babae, kayo rin minsan natutukso. Takbo. At wag nating gagamitin ng Diyos by saying, kung hindi to will ni Lord, hindi kami pagtatagpuin. Hindi ho. Sabi ni Lord, takbo. Nagkakaintindihan? Kaya, dahil iyon ang templo ng Holy Spirit, takbo. Bakit gusto ng Diyos yan? Because He wants all of us to be used for His work. Sabi niya, to be vessel for honor, sanctified, useful to the masters, prepared for every good work. Saan niyo gustong gamitin? Sa dirty kitchen o sa kitchen ng hari? Mag-isip kayo. Obviously, gusto nating magamit sa
presensya ng Panginoon Diyos. And God wants you to be there. He wants you to be His own possession, serving Him. Pero paano mangyayari yan? Sabi niya, then live with cleanse your life. Walk with purity. Kaya nga, now, brothers and sisters, now flee from youthful lust. Napansin niyo ulit? Flee na naman. Kasi youthful lust eh. Flee na naman. Pornography, takbuhan mo yan. Lahat ng tukso sa ganyan, takbo. Walang ibang solusyon. Takbo lang. Di ba? Eh sabi niya, saan ako tatakbo? Sa katapat, sa katwiran, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kapayapaan, with those who call on the Lord from a pure heart. Takbo ka sa Lord. All Scripture is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction. Look at the words. For training in righteousness, so that the man of God may be adequately equipped for every good work. Sabi niya, eto na yung salita ng Diyos. Meditate on it. Aralin mo yan lagi para mapamuhay natin. At hindi lang yun. Sabi pa ni Lord, ito importante. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Kaya lagi mong inaaral, binabasa, inuunawa. And secondly, friends, pass it. The moment you understand the beauty of this truth at nakita mo, naging totoo to sa buhay mo, and I praise God, I would not be happy, a happy man, as a family man, kung hindi ako tinulungan ng Diyos. Nagkakaintindihan? And I still want to tell the world, this is what God did to us. Mga anak ko, masaya ako. Asawa ko, masaya ako. Sa ministry, masaya ako. Bakit? Kung hindi ako sumunod sa kalooban ng Diyos, ano kaya ang buhay ko? Ganyan tanong ng asawa ko, paano kung hindi tayo Christian? At ikaw na pangasawa ko? Ano? Palagay ko nakakulong na ako. Ha? Ba't naman? Napatay na kita. Kasi sa unang mga taon pa lang ng aming pagkasama, kung wala ang Diyos, pwede talagang magawa ko yung isang kasalanan na hindi magagawa, na normal kong, parang kumbaga mainitin ang ulo ko eh. Pero mabuti ang Diyos. Dahil sa Kanya, yung katotohanan na ito ang nagbigay ng kaayusan sa aming buhay. Siya nagbigay ng saysay sa buhay ko. Siya nagbigay ng, kumbaga, kinabukasan at sa kasalukuyang kung ano mang aking tinatamasang pagpapala mula sa Diyos. Hindi yaman, kundi ang kapayapaan at kaayusan ng buhay. Alam mong may Diyos na totoo. Kaya naman, ito gusto mo ipasa. Di ba gusto mo ipasa? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo ha, ang mensahe kasi, hindi yan iniimbento. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. You know what Paul is saying? Kasi si Timothy, matatakutin, takot siya, hindi ko to kaya. Hindi, you are not going to do that by your own strength, but by the grace that is in Christ Jesus. Sa biyaya ng Diyos, be strong in that. He will strengthen you by His grace. Siya mismo magpapalakas sa'yo. Kaya the things which you have heard from me, kumbaga binigay ko to sa iyo, narinig mo to sa akin, meron kang stewardship na dapat pangalagaan. Pinagkatiwala to sa iyo, huwag to manatili sa iyo. Sabi niya, in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men. You see, Timothy, ako mamamatay na ako. I fought the good fight of faith and mamamatay na ako. Pinasa ko sa iyo. Hindi ka rin mananatili sa mundo. Maaring mamatay ka din one day. But you have to pass that on to faithful men. Ano sabi niya? Faithful men. How would you know that these are faithful? They understood the truth. They are faithful to the truth. They are loyal to the truth. They're willing to die for the truth. And they love the truth. Then who will be able to teach others also? Dahil sa naintindihan nila itong katotohanan, they want it to be passed on. Nakuha niyo po ba? Napansin niyo yung kanina? Si Weng, si Jello, pagkatapos si Caleb, tapos si Jeff. Parang gusto mong ipasa, hindi ka papayag na. Itong mensahe na to, pinapasa lang ito. Hindi ito parang iimbentuhin mo pa. Pag naintindihan mo to, ipapasa mo lang. Hindi mo pwedeng baguhin ang mensahe na yan. Kasi ang mensahe na isa lang, the gospel who is Christ Jesus. Kaya sabi niya, gawin mo yan. Ilang generation po ang involved? Ilang generation? Si Paul, si Timothy, then si faithful men,
and others also. 4 na henerasyon. Friends, I'm praying. Kung ikaw ngayon, seryoso ka sa Diyos, be willing to be a faithful man. Be willing to learn. Be willing to know God more. And be willing to be trained. Pagkatapos, whatever you receive, pass it on to somebody else. Invest your life to someone. Kung tatay ka, andyan ay anak mo. Kung wala naman, humanap ka, pag-pray ka sa Panginoon Diyos that you will find that faithful man. Are you following? Ang ikli lang ng buhay natin. Trust me, ang bilis-bilis ang panahon. Tignan nyo, ang bilis. Kahapon lang 25 ako. Ngayon, magsi-60 na. Nakuha nyo yung sabihin? Nakukuha nyo ba? Ang bilis ng panahon, hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Kasi sabi niya, who will be able to teach others also? If you are to invest your life, invest it to human being. Invest it to someone who will continue the baton. Who will finish the race. Look at this. For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois. Ay, may role din pala yung mga babae, no? Kahit lola pa. Si grandmother Lois and your mother Eunice. And I am sure that it is in you as well. Pinapasa ng lola, pinapasa ng nanay. Ngayon mga lola ang sakit ng likod ko, ang sakit ng tuhod ko, wala na akong magawa, tagang ganito lang ata buhay ko. Hindi ko kayo iniinsulto. Pero don't focus on your weakness. Focus on the strength of God. Kahit naman ako may mga sakit din ako nararamdaman. But I cannot dwell on those weaknesses para lang mapigilan ng trabaho ng Diyos. I need to focus on the strength of God. Kaya, bakit? Suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. Ano sinasabi natin? Hindi ito madali. Timothy, I'm not telling you this is a walk in the park. You are a soldier of Jesus Christ. Kaya fight the good fight of faith. Expect suffering. Expect difficulty. But your loyalty should be on your master. Lord, hindi na issue ano sasabihin ng tao sa akin. Ayoko to, Lord, ininsulto nila ako. Naalala ko, mayroong nagsishare ng gospel. Sa sasakyan, driver siya. Nishare niya ganyan, binigyan niya ng trucks. Binato ba naman sa kanya? Ay, binato, nagulat siya. Ayoko na, hindi ko na to gagawin. Teka muna. Ganun naman talaga sa gera eh. Meron minsan babatuhin ka ulit eh. Babarilin ka ulit eh. Pero, you will continue on because you are the soldier of the living Christ. Amen? Kaya sabi niya, expect that. Huwag ka masyadong engaged sa maraming bagay. You focus on what God wants you to do. Dapat nakatuon tayo sa pinagagawa ng Panginoon Kristo, ng ating Commander-in-Chief. At hindi lang yun. Kumbaga, kung parang ikaw atleta, pag tumakbo ka ayon sa rules. Hindi ba pwedeng ang takbuhan so shortcutin mo. You follow the rules so that you will not be disqualified. Napansin niyo ba sa Olympics, ang daming nagkamali lang sa starting point? Yung nauna lang, na-disqualify na? Bakit? Kasi there are rules. Kumbaga, you follow what the Lord wants you to do. Then, ano sabi niya? The hardworking farmer, because you are like an athlete, you are a soldier, you're like a hardworking farmer, I'm telling you, ikaw ang unang makikinabang sa biyaya na ibinibigay ng Diyos. Nagkakaintindihan? Alam niyo ba kung anong kasiyahan namin bilang mga pastor? Ang makita po namin ang buhay ng mga taong naaayos. Nakita ho namin na in love sila kay Jesus. Nakita namin yung dating mga addict nagkaroon ng kalayaan sa addiction. Yung mga dating nangangalunya nagkaroon ng katapatan sa kanilang mga kanya-kanyang asawa at nagkaroon ng maayos na pamilya. Ang makita mga anak dating pariwala, mga pasaway kung tawagin, ay naging masunurin at naging mapasipag sa pag-aaral at nagkaroon ng magandang kinabukasan. And I pray that you too will experience the same joy seeing people, the power of God's truth changing lives. Meron ko ikikwento sa inyo. There was a time nagpipreach akong ganyan. Andun yung isang lalaki, andun yung isang babae. Without me knowing, bigla hong in my preaching, sabi ko na kailangan nyo magbalikan kayo mag-asawa. Hindi ko alam na pareho silang umaatin ng series ng pagtuturo na yon. Bigla hong the following week, dala-dala ho, kasama silang magkahawak kamay. Sabi niya, ito po'y bulaklak. Para saan yan? Sabi niya, kasi po, nung nakikinig po kami sa serye yung tinuturo ninyo, naisip kong bumalik ako sa asawa ko. Hindi ko maalam na yung asawa ko, nakikinig din.
Sabi niya, babalik na ako sa asawa ko. Nagtagpo kami sa daan. Kaya itong bulaklak ito bilang paalala na humahalimuyak po ang katotohanan ng Diyos na nagbago ng aming buhay. Friends, the reason why we want to pass this on because people's lives need hope. They need the power of God, the power of the truth. And kaya sabi ng Bible, if we are to compete, make sure that we are to compete according to the rules. Huwag tayo magsisinungaling, huwag tayo magkukunwari, huwag tayo mangangako ng bagay na hindi naman totoo. Tanggapin mo si Jesus na mawawala lahat ng iyong problema. Hindi totoo yan. Dadami ang iyong problema. Pero meron kang kapangyarihan para mapagtagumpayan ang problema. Nagkakaintindihan tayo? Tanggapin mo si Jesus na yaman ka. Hindi ka yayaman. Sa halip, magkakaroon ka ng kakontentuhan na parang higit pa sa kayamanan ng anumang maipagkakalob ng mundong ito. Kaya sabi niya, kaya alalahanin mo yan, Timothy, mahirap ito, hindi ito madali. But I'm telling you this, sabi niya, remember Jesus Christ. He too suffered for you. He too, but He rose from the dead. At yan ay sa descendant ni David. Bakit kailangan niya diinan? Kasi ang pangako ng Diyos manggagaling sa salin lahi ni David. For which I suffer hardship, even to imprisonment as a criminal. Pakita mo yan sa aking patotoo. Kaya for this reason, I endure all things for the sake of those who are chosen so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with its eternal glory. Mga kapatid, just imagine this. One day in eternity, somebody will just come to you and say, thank you. For what? You shared the gospel to my brother and he came to me and shared the truth. And accepted Jesus. Kaya nandito ako, I just want to thank you. Di ba? Ano kayong pakiramdam, no? Biglang lalapit lang sa'yo, hindi mo kakilala. Ate Raquel, thank you. Ha? Paano mo? Kayo po ang ginamit ng Diyos. Sa tuwing nakikita ko kayong pupunta sa service na kahit naiika-ika kayo, sobrang naisip ko, merong Diyos. Meron ka, yung minamahal mo, gusto ko ring mahalin. Gusto ko ring makilala siya. At dahil doon, hinanap ko si Jesus and God revealed Himself to me. One day, somebody will just approach you and say, thank you for giving your life to Jesus. Na ako rin naligtas. Yun ang sinasabi ni Paul. Naintindihan po? And let me end with this. Sobrang hanga ako kay Billy Graham. He was able to preach the gospel to 2.2 billion people approximately. Pero nobody realized na itong si Edward Kimball na isang Sunday school teacher. Remember, they were looking for volunteers for Next Gen? Diba? Pinagpe-pray niya yung mga batang kanyang tinuturuan. Mga bata sila. Bata rin si Edward Kimball. Pinagpe-pray niya, binibisita niya, and one day binisita niya si D.L. Moody na isang batang nagtatrabaho sa tindahan ng sapatos. Siya po ang nagsasalansan ng mga sapatos sa kanilang tindahan. At pinakilala niya si Jesus, tumanggap si D.L. Moody sa Panginoong Diyos. At itong D.L. Moody, ginamit ng Panginoong Diyos para ikalat ang kanyang salita na sa ngayon, meron pang tinatawag na Moody Bible Institute. 2 kontinente inabot ni D.L. Moody. At isa sa kanilang krusada, si Wilbur Chapman ang nakakilala sa Panginoon. At si Wilbur Chapman, nagpa-train kay D.L. Moody at siya naman po'y naging ebanghilista na kung saan si Billy Sunday, isang professional baseball player, nakakilala sa Panginoon sa isang pagkakataon na siya po ay nagsasalita tungkol sa gospel. Now, itong nakakatawa si Billy Sunday sa kanyang pagpipreach, batang-bata, meron isang batang lalaking si Mordecai Ham na umaten. At nahipo ng Panginoon Diyos at nakakilala sa Panginoon. Nagpa-train at sa ganun, siya po'y ginamit din ng Diyos para mag-ebanghelist. At nung nag-ebanghelyo siya, nakakatuwa, may isang payatot na bata, high school student, na nangakong hindi ako makikinig kay Mordecai Ham. Pero napilitan siyang pumunta para lang guluhin yung kanyang krusada. At sa kanyang pakikinig, siya po'y hinipo ng Diyos. At tinanggap si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas. Ang tawag sa kanya ay Billy Frank. At nung nakilala niya si Jesus, siya ay ngayong kilalang Billy Graham. Mga kapatid, ang tanong mo sa atin ngayon ay ito, ano pang iniintay natin? Ano pang iniintay natin?
God is not looking for superstars. He's looking for people who are faithful, available, teachable, free from the love of money, free from the worldly lust. Katawag dyan, fat-free. Yun ang hinahanap ng Diyos. Isa ka ba sa kanila? You see, it's time to do our part today. Our country is going nowhere. He needs you. This country needs you. This country and the next generation needs you. You see, we need to tell the world the truth of the kingdom of God. And in this kingdom, we know that it is only God who can change the life of men. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, hindi mo gugustuhin ibahagi ang isang bagay na hindi mo pa natitikman. Hindi mo itutulak sabihin sa tao, eto, totoo to, kung hindi mismo ikaw, naranasan mo ang katotohanan na yaon. Ang problema, kahit tanggihan mo ang katotohanan ay katotohanan. The Lord can never deny Himself. He will always be faithful to His words. Kung tatanggihan mo, God will always for sure faithful to punish those who go against Him. Pero if you accept Him, He is faithful to fulfill the promise of His unconditional love to you. Kapatid, huwag mong intayin ng bukas because tomorrow might not be yours. Maaring ito'y huli na. Kailan ka pa magpapagamit sa Diyos pag wala ka ng ngipin para maintindihan ang mga sinasabi mo? Kapag hindi mo na marinig sa mga tenga mo dahil bingi ka na para marinig mo pa ang mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kapag mahihina ng iyong mga tuhod para humayo ka at ipagsabi ang katotohanan, kailan ka susunod sa Panginoon Diyos? Ganun pa man sa mga nanghihina na, hindi ibig sabihin ay wala ka na ring halaga. Ito lang masasabi sa iyo. Ang lakas ng Diyos at ang kanyang biyaya ay nasa iyo din. Kung paanong pinagkakalob niya kanyang biyaya sa mga bata, pinagkakalob niya rin ito sa mga matatanda. Dahil sa Panginoon, hindi ang edad ang nagde-define sa atin, kundi ang ating relationship kay Jesus Christ. He is our identity. He is our reason to live. For us to live is Christ, to die is gain. Walang issue ng edad. Pero bago yan mangyari, talaga bang tinanggap mo na ang katotohanan si Jesus lamang? Ang katotohanan, ang paraan, at ang buhay, at walang sino mang iba. Kung hindi pa, niyayaya kita ngayon, magpakumbaba at sabihin mo, Panginoong Hesus, I surrender my life to you. Jesus, you are the truth. And I accept the truth. I want to live the truth. And I want to pass the truth. Kung ikaw ang kapatid na kinakausap ng Diyos, will you please raise your hand? Taas mo lang kamay mo. Lord, ako po yun. Yes, yes. Huwag kang mahiya. Yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, nakita mo mga kamay na itong nagtaas. Hiningi ko po aming Ama to Lord God to open their hearts fully. Nang sa ganun ang katotohanan mo'y maging totoong-totoo sa kanila. That they will, Lord, by your grace, ito po'y kanilang i-apply na sila'y mabubuhay para sa iyo. Panginoon, maglilingkod para sa iyo. Panginoon, hihinga para sa iyo. Lahat ng kanilang buhay, buong buhay ay para sa iyo lamang. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, ang katotohanan mo ay pinagkaloob nyo ng iyong spirit of truth, ang iyong banal na spirito to empower us to apply your word in our lives, O God. Alam namin, hindi namin to kaya on our own. Ngunit sa kapangyarihan ninyo, ito po ay magagawa. Ito po ay magaganap dahil kayo totoo sa iyong salita. Kaya Panginoong Jesucristo, dahil kayo ang nabuhay na magmuli, Panginoon, mabuhay kayo sa amin. And allow us, Father God, to live only for you and for you alone. Thank you, Jesus. At sa bawat isa sa amin at sa bawat pamilyang aming nire-represent, I pray, O God, to help us prepare, Father God, the new generation with all these new trends happening. Thank you, Lord God, na kayo ang katotohanan kahit magbago-bago pa ang mga trends. Kayo ang katotohanan hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. At dahil sa katotohanan ito, hindi kami matitinag dahil kayo ang matibay naming
pundasyon. Salamat po aming Ama, Panginoon, pagtibayin niyang bawat pamilyang ito at pahintulutan ninyo, Panginoon, kami po ay mabuhay sa katotohanan ninyo at maipasa ito sa maraming mga buhay nang sa ganun maranasan nila ang tamis at sarap at biyaya ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen.